tayong tosino. Tapos nakagawa tayo ng ah tapa. Beef tapa na sweet, no? Sweet beef tapa. Okay, so medyo sweet yung version nito. Tapos meron tayo nung sweet and spicy na version ng tapa. So first time nating gumawa ng ganito guys, sana maging okay siya. I mean, sana maging masarap. After 2 to 4 days ng marination, magluluto tayo nito, makikita nyo sa ating mga uploaded video sa mga susunod na araw. Okay? Dahil nakapagpalengke tayo ng isang araw, bumili tayo ng baka at pork. Susubukan natin gumawa ng tapa, no? So, disclaimer na agad, no? Ang sabi ko dun sa may titinda ng karne, sabi ko pang tapa. So, I think tama naman yung binigay niyang part or karne ng baka. Problema, ginawa niya, i-slice niya ng strips, pero dapat yung pang tapa, yung maninipis lang. No? So, di bale, pang naman, di naman to pang 20, pang atin naman eh. So, tara, subukan natin gumawa ng tapa. So, unang gagawin natin, bawang, syempre. So, bakit ko nga ba naisipan gumawa ng tapa? Dahil nakakapagod mag-isip ng ulam araw-araw, guys. Naisip kong gumawa ng tapa. At, syempre, first time natin gumawa. Pag first time mong gumawa, saan ka pupunta? Syempre, magtitingin ka ng recipe sa YouTube, di ba? So, susundan natin ngayon yung mga recipe kay YouTube University. Kung ano yung mga nakita natin doon na pwede natin gawin na tapa recipe. Yun lang yung gagayahin natin. So, para hindi na tayo maggayat ng bawang, meron tayo ditong manual chopper. So, nagbulat tayo ng isang buong bawang. Kanina habang nanonood ako ng mga recipes or naghahanap ako ng recipe sa YouTube, medyo madami yung version na ng tapa no? So, I think yung pinaka original siguro na tapa talaga na ginagawa ay kabayo, no? Yung karne ng kabayo. Pero saan naman tayo hahanap ng ganun, di ba? So, ang pinaka-common is ang common na ngayon is yung karne ng baka. Sa alam ko So, kaya karne ng baka yung binili ko. So, para hindi na tayo na mahihirapan maggayat-gayat ng bawang. Bumili tayo ng ganito. So, manual na slicer, chopper, ganun. So, hilahin mo lang natin yan. Tapos, meron ka lang slice na bawang. Walang kapagod-pagod, guys. Hindi naman sa sobrang tinatamad ka. Pero, syempre, para mas mapabilis yung mga gagawin mo. Pero matagal mag-slice ng bawang. Okay na to. Yan. So, mabilis, di ba? Okay na yan. Sige. So, ready na tong ating beef. Malinis na to. Nalinis ko na to kanina. Ang kaso, wait lang. Maghihiwa pa pala tayo ng kalamansi, no? Kasi lalagyan natin to ng kalamansi. Lalagyan natin yun ng kalamansi. Kalimutan ko. So, ano to? Gano'ng karaming kalamansi lalagay natin? Basta maglagay tayo ng kalamansi. Tantiameter na lang yan, guys. First time naman natin gagawa. So, bahala na si Batman. Maglalagay tayo ng mga 10 piraso ng kalamansi. Bigayin lang natin to. Siyempre, hindi pa tayo expert ng paggawa ng tapa. No? So, malamang sa mga makakapanood nito, baka sabihin nila may mga mali akong step na gagawin. So, pwede nyo naman ako i-correct sa video, guys. Kung tama ba yung ginagawa ko, kung sobra ba yung ingredients, may kulang ba. So, palagay na lang sa comment, no? Ito, first time natin at saka tatsambahan lang na. Gusto ko kasi magkaroon ng stock na ulam sa yan, ito na yung kalamansi natin. Pasya na siguro yan. So, gagawin natin, dapat, ang sabi sa YouTube University, kailangan natin ng brown sugar, no? Pero, social tayo, wala tayong brown sugar, pero meron tayong muscovado. So, I think pwede na rin to. Tantiameter lang, guys, So, tama na yan. Konti pa. Ito kinakabahan ako, hindi ako sigurado. Tapos, kailangan mo rin lagyan ng konting asin. Okay? Konti lang, tansya-tansya lang. Tama na yan. Tapos, maglalagay tayo ng bawang. So, medyo marami itong bawang na in-slice ko kasi dalawang klase ng tapa yung gagawin natin. Makikita nyo yung isa mamaya. Gagawa tayo ng sweet na tapa. Tapos yung isa, gagawin natin spicy, no? Tama na siguro, medyo marami na yan. Okay. Tapos maglalagay tayo ng toyo. Napansin ko din sa paglalagay nila ng toyo, medyo marami So, damihan natin ng konti. Yan. Tama na siguro. Tapos, maglalagay tayo ng oyster sauce. Okay? Meron tayo dito nakasashay ng oyster sauce. Mamasitas! Baka naman. Pwede tayong konting oyster sauce. Ayan. Tama na yan. Baka masobran. Tapos, kailangan natin ng kalamansi. No? So, ilagay na natin ito lahat. Ayan. At huwag natin kakalimutan maglagay na
Doon sa nakita kong recipe, maglagay siya ng ano eh, naglagay pa siya ng garlic powder para lasang-lasa talaga. Galing. Siyempre, wala tayong maraming garlic powder. Ang meron lang tayo, yung bibili sa palengke, yung pasampu-sampung piso lang yan. Tama yan. Garlic powder. Tapos, kailangan natin ng black pepper, yung pinong paminta, yung pinong-pino. Yan. Tama na yun, guys. So, I think ito na yung kailangan natin ilagay. Wala nang kailangan idagdag, no? Ngayon, syempre, magugas tayong kamay para malinis na malinis yung kamay natin. Ah, hindi. May nakalimutan pa ako. Kasi, yung nakita ko kanina, naglagay siya ng pampalambot, no? Para mabilis na mambot, naglagay siya ng Sprite. Okay? At dahil ang gagawin naman natin ay medyo matamis na tapa, wala akong Sprite, guys. Or lemon soda. Wala tayong ganun eh. Pero mayroon tayo dito pineapple juice. So, pwede na siguro to, no? Meron akong pineapple chunks. Kinuha ko yung juice. Yun ilagay natin. Nakakatulong yun para lumambot yung karne. Based sa nakita ko, okay? So, mekos-mekos lang natin to, guys. Parang medyo madami ating sabaw na nailagay ko. Di ba na first time naman eh. So, at least masubukan natin kung paano gumawa, no? So, haluin lang natin to ng ganito. Yan, halo-halo lang, halo-halo, okay? Tapos sabi doon, pwede natin tikman, no? Kung sakali man na baka mamaya masyadong maalat o masyadong matamis o baka kulang, may kulang something. Haluin natin to ng sandali tapos tikman natin. Tikman natin yung sauce, konti lang. Parang kulang sa alat eh. No? Parang kulang sa alat. Pero sige, dagdagan natin ng konting asin, no? Dagdagan natin ng konti lang na asin kasi parang kulang sa alat, guys. Yan, tapos siguro. Ang gamit natin asin ay rock salt. Mas masarap daw pag yun eh. Sabi ni YouTube University. Okay, so okay na to. Itabi na natin to, no? Itabi na natin to. Kaya hayaan natin na ma-absorb nung karne yung ating marinade. Okay? So, balikan natin yan mamaya. Gawin natin yung isa. So, ito ginawa natin ay yung sweet version ng tap. Gawa naman tayo nung isa. So, meron pa ulit tayo dito. Ganun din karami. Gawin natin spicy, guys. Okay. So, same lang. Ilagay lang natin yung same lahat ng ingredients. Pero may babaguhin lang ako ng konti siguro. Lagyan natin ng asin. Medyo marami ng konti. Kasi kanina kulang eh. Tapos, kailangan natin ng asukal. So, sabi ko nga, wala tayong brown sugar. Pero meron tayong muscovado kasi hilig tayo magkape. So, medyo matamis ito, guys, no? Pero gagawin natin sweet and spicy. So, ilagay na natin lahat ng natirang bawang kanina. Ilagay na natin lahat ito. Tayorin natin lahat, sayang. Yan, yan. Okay? Very good. Tapos ngayon, ilagay natin ulit yung paminta. Okay, paminta. Garlic powder ulit, ilagay natin to. Tsaka tayo maglagay ng ganun pa rin, oyster sauce. Yan, tama na yan. Okay. Tapos maglalagay tayo ng toyo. Medyo madami ng konti. Tsaka tayo lalagay tayo ng pineapple juice ulit, no? Meron pa natira eh. Yan. So, dahil wala tayong lemon soda or Sprite, mga ganun. Yun na lang ilalagay natin. Tapos, ang kakaibang gagawin natin dito, guys, is maglalagay tayo ng paprika. Okay? Parang may butas siya. Ayun, may butas siya. Lalagay tayo paprika. Paprika. Siyempre, paprika sa palengke, tag-10. Okay, pambili ng marami or pang stock. Na, tingi-tingi lang, okay. Meron tayong paprika, something. Okay na to. Tama na yan, tama na. So, I think ilagay na natin lahat yung gusto natin ilagay. Ano pa ba? May kulang pa ba? Kasi wala na tayong kalamansi. Kalamansi. Tapos, mekos-mekos na lang ulit natin to. Okay, syempre, kamain natin para masarap, guys. So, ganyan lang. Hindi, may kulang. Di ba nga sabi ko gagawin nating spicy? Asan na yung pang spicy ko? Dalagwa tayo ng pang spicy. Meron tayo dyan chili powder. Chili flakes. Wait lang. Meron tayong matira. Yung ginagamit nating pang kimchi. Yun ang ilagay natin, guys. No?
Gumayan natin ng konti para manghang talaga. Yan. Ewan ko na lang kung hindi pa rin tumaanghang sa'yo, no? So, huwag na natin gamitan ng kamay. Baka makalimutan ko. Maapunas ko sa mata ko yung ano, yung sili. Okay na ito, kutsara. Mekos-mekos lang natin ito. Mekos-mekos pa lang ganyan. Yan. Medyo, ay hindi. Titikman natin, no? Titikman natin kung ano yung lasa. Ano yung kaibahan ng lasa niya dun sa isa kanina. Kasi yung isa ay hindi, sweet, no? Yung sweet na tapa. Ito, sweet and spicy. Ang alam ko, pwede rin yung hindi sweet eh. Yung ano lang, i-cure mo lang siya sa asin talaga. Pero ito yung nakita natin sa YouTube University eh. So, ito muna, next time gawa tayo ng ibang version. Man natin ah. Sarap siya ah. Mas masarap to kaysa dun sa isa kanina, in fairness ah. Okay, so itabi muna natin to guys. May last pa tayo gagawin. Kung akala nyo tapos na, hindi pa. Ito yung sweet and spicy na tapa. So, meron tayo dito, lumo ng baboy guys. Yung malambot na part ng baboy. Okay guys, sige, gawin na natin. Ready na ako, no? So, uunahin natin ilagay dahil tosino to, dito tayo maglalagay ng toyo. At ulit, wala tayong brown sugar, no? So, unang ilalagay natin ay asin. So, bakit una yung asin? Sabi ni YouTube University, iunahin na natin ilagay yung asin para mag-start na yung curing process ng karne, no? Bago natin ilagay yung ibang powder or ingredients natin. Okay, so asin yan, asin. Lumo guys yung gamit natin. Dapat i-slice lang din ito ng manipis, no? Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, medyo iba yata ang dinig ni Kuyang nagtitinda ng karne. Ini-strips niya lahat guys. Ini-strip niya yung baka, ini-strip niya rin na itong lumo ng baboy. So, hayaan nyo na okay na yun. At least mayroon tayo nabili. So, maglalagay ulit tayo ng asukal. So, medyo matamis to kasi tawag yan, tosino, no? Tapos, maglalagay tayo ng paminta. Okay? Paminta. Tapos, garlic powder. Lalagay tayo ng garlic powder. And, maglalagay pa rin tayo ng ating oyster sauce. Yan. So, wala mo nang sukat-sukat to guys. Tansyameter lang to, no? So, depende lang to sa kung gaano karami gusto kong ilagay muna. Ayan. So, pwede nating halu-haluin yan. Pero dun sa mga nakita ko, kasi diba naglalagay sila ng food coloring, kung mapapansin nyo yung mga tosino na binibenta sa market, sa palengke, is nagkukulay red. Pero wala kasi tayong food coloring at hindi ako nagaganon, no? So, inisip ko, lagyan ko na lang ng paprika. Baka makatulong to para pag-iba yung kulay niya. Sulugin natin. Konti lang, no? Konti lang. Baka mag-iba yung lasa eh. Okay, so yan. Tama na yan. Tapos, naglalagay din sila ng lime soda, no? O di kaya pineapple juice, pandagdag na tamis. Ang problema, wala na akong pineapple juice, guys. Pero, meron akong dito, tira nung kanina, pinagkuhanan ko ng pineapple juice, yung tidbits. Ilalagay ko na lang yan. Isipin mo na lang pineapple juice yan, no? Okay, so okay na to. Mekos-mekos na lang natin. Gamitan natin ng kamay para ma-mix natin ng maayos. Okay? Then para medyo madurog din ng konti yung pineapples kasi wala tayong pineapple juice. Maglalasang pineapple pa rin naman yun for sure. I mean, mapapatamis at mapapalambot pa rin niya yung karne. Yung purpose naman ng paglalagay ng pineapple juice para mas papalambot yung karne, di ba? So, mix-mix lang natin to. Tapos, syempre, i-marinate natin ng ilang oras. Tapos, tsaka natin balikan. Sa stage na to guys, I think pwede na natin tikman para at least magkaroon tayo ng idea kung ano yung magiging lasa ng ating tosino. Tikman natin. Mukhang okay naman. Parang medyo kulang sa tamis pero yung sobrahan baka sobrang tamis naman pag nilagyan ko pa ng asukal ulit. So okay na yan. Okay na yun sa akin. So hintayin lang natin na hintayin lang natin na ma-absorb ng karne yung ating marinade at pwede na natin to. Bale, nakagawa tayo ng tosino. Okay? So, tosino. Ang gamit nating karne ay yung lumo. Lumo ng baboy. Ang problema, naka-strips cut siya. Dapat manipis pero okay lang. At least So, sana nagustuhan nyo ang ating video and huwag kalimutan mag-like, comment, and share sa ating mga videos at para updated kayo sa ating mga susunod na recipes. Bye-bye!